larawang nakikita nyo ngayon ay ang imahe ng isang lolo mula sa Adelaide, Australia. Ito ay si Robert Whitwell at ang bagong silang niyang apo na si Brittany Dwyer. Para kay Lolo Robert, ay siya na ang pinakamasayang lalaki nang mabigyan siya ng mga apo. Mahal niya silang lahat, lalong-lalo na ang apo niyang si Brittany. Pero sa paglipas ng mga taon, ay hindi din pala masusuklian ng pagmamahal si Lolo Robert sa apo niyang ito. Ang mas nakakasuklam ay ito din pala ang tatapos sa kanya noong nag-19 na taong gulang na si Brittany. Ang malaking tanong ay kung bakit niya ito ginawa sa sariling lolo na walang ibang ginawa kundi labis lang nagmahal sa kanya. Ano kaya ang motibo ni Brittany sa ginawa niyang krimen? At ano naman kaya ang karapat-dapat na parusa na ipapataw sa kanya? Ito ang aalamin natin ngayon sa videong ito. Si Robert Whitwell ay naninirahan sa Adelaide, South Australia. Masaya naman siyang naninirahan dito kasama ng pangalawa niyang asawa na si Joyce. Ang anak naman ni Robert na si Tonya ay nag-asawa na. Una itong tumira sa New Zealand. At dito ipinanganak ni Tonya ang dalawa niyang mga anak. Ang una ay si Ryan Dwyer. At noong 1997 ay ipinanganak ang bunso na si Brittany Dwyer. Ngunit di kalaunan ay bumalik na sila sa Australia, sa Brisbane, Queensland. Napakalayo ng Brisbane sa Adelaide kung saan naninirahan si Robert. Pero kahit ganun pa man, ay regular pa rin siyang binibisita ng anak niya si Tonya. Si Robert na ang pinakamasayang lolo nang makita niya ang mga apo, lalong-lalo na ang bagong silang pa lang niyang apo na si Brittany Dwyer. Ang pagbisita sa kanya ni Tonya at ng mga bata ay ang mas kinasasabikan ni Robert dahil ang mga apo na lang niya ang nagbibigay kulay sa kanyang buhay, lalong-lalo na kung nakikita niyang masaya ang mga bata. Tuwing umuwi naman ang mga bata at si Tonya sa Brisbane, ay regular namang tumatawag si Robert sa kanila dahil ayaw niyang maging huli sa mga balita patungkol sa kanyang mga apo. Ngunit sa sumunod pang mga taon, ang asawa naman ni Robert na si Joyce ay nagkaroon ng demensya at inaalagaan ito sa isang nursing home na nasa malapit lang. Kaya mag-isa na lang si Robert sa kanilang bahay sa Adelaide at mas lalo lang nitong pinanabikan ang pagbisita ng kanyang mga apo na sina Ryan at Brittany. Ayaw ding tumira ni Robert sa Brisbane kung saan nakatira ang anak niya si Tonya at ang kanyang mga apo dahil gusto niyang malapit lang siya sa asawang si Joyce na nasa nursing home. Ayon ng pamilya niya, mga kakilala, kapitbahay at mga kaibigan ay napakabuting tao din ni Robert. Kahit may edad na daw ito, ay magaling pa rin itong magpasaya at makihalubilo. Higit sa lahat ay napaka-independent nito na tao dahil hindi man lang ito kumukuha ng kasambahay para makatulong sa kanya. Madalas ay nakikita si Robert na nag-aasikaso mismo sa mga gawain sa bahay. Ang isa sa hinahangaan nila dito, maliban sa mapagmahal ito sa mga apo, ay hindi din ito nakakalimutan ang asawang nasa nursing home. Dahil araw-araw binibisita ni Robert doon ang asawa. Binabasahan ng libro at kinakausap ng mahabang oras. Kahit alam ni Robert na may mga araw nang hindi na siya nakikilala pa nito. Sa paglipas naman ng mga taon, ang magkapatid na Ryan at Brittany ay mas lalong naging malapit sa kanilang lolo. Pero ang lahat na ito ay may hangganan din pala. Ang magkapatid noon ay magkasundo pa at malapit sa isa't isa. Naglalaro ng soccer at iba pang mga aktibidad na normal na ginagawa ng mga kabataan. Sa panahong ito ay mailalarawan pa ni Ryan ang kanyang kapatid na masayahin at aktibong kabataan. Pero, unti-unti na niyang napapansin na nagbago na si Brittany. Ayon pa ni Ryan, simula daw nito ay hindi na din kinukumusta pa ng kanyang kapatid ang kanilang lolo kahit man lang sa text. At labis daw itong ikinalulungkot ng kanilang lolo Robert. At hindi lang si Ryan ang nakapansin nito, kundi maging ang ina nilang si Tonya. Ayon pa ni Tonya, ay nawala na ang masayahan niyang anak na si Brittany. Hindi na din ito naging malapit pa sa kanila. At ang ugali daw ito ng kanyang anak ay nagsimula noong nag-high school na ito. Sa panahong ito ay napansin ni Tonya na walang masyadong naging kaibigan si Brittany sa paralan at naging tampulan pa ito sa pambubuli. Kaya minsan ay nakikita niya ang anak na palaging mapag-isa. At may mga araw na din na sinasaktan na nito ang sarili. Subalit sa paglipas ng mga buwan at taon,
ay matagumpay namang nagkaroon ng kaibigan si Britney. Ito ay si Shelby Lee Holmes. Umaasa naman si Tonya na sa pamamagitan ng bagong kaibigang ito ay manunumbalik ang pagiging masayahin ni Britney at babalik na ito sa normal na ugali. Subalit kabaliktaran pala ang nangyari. Mas lalo lamang lumala ang ugali ng kanyang anak. Napapansin ni Tonya na naging obsessed na ang kanyang anak sa karahasan. Nanonood na ito ng mga thriller at murder documentaries. Pero umaasa pa rin siya na makakatulong ang bagong kaibigan na manunumbalik ang dating masayahing Britney. Pero hindi na ito mangyayari pa dahil itong si Shelby Holmes ay nahuhumaling din pala sa mga delikadong bagay katulad na lang ng kutsilyo at mga palabas na related din sa karahasan. Madalas pa silang magkasama ni Britney na nanonood ng ganitong klaseng palabas. May mga araw pa na nababalitaan na lang ni Tonya na magkasama ang dalawa sa sementeryo at may ginagawang aktibidad doon. Kaya mas lalo lamang lumala si Britney sa paglipas ng mga taon. At nagsimula na din siyang gumamit ng iba't ibang ipinagbabawal na gamot. At nang tumuntong na sa 18 taong gulang si Britney, ay umalis na siya sa bahay nila at lumipat sa bahay ng kaibigang si Shelby. Dahil pinili niya na umalis sa bahay nila, ay nagsimula na din siyang magkaproblema sa mga bayaran sa renta at iba pang gastusin. Kaya dahil dito, ay mas lalong naging lulong siya sa ipinagbabawal na gamot. March 2016 ay buwan naman ng kaarawan ni Robert Whitwell. Wala ding pasok si Ryan sa paralan, kaya nagtungo siya sa lolo niya sa Adelaide para ipagdiwang ng maaga ang kaarawan nito. Sa araw na ito ay masaya pa silang nag-uusap ng kanyang lolo. At nagtungo din sila sa nursing home sa kanyang nana Joyce na nasa 74 na taong gulang na. Para kay Ryan ay isa lang itong normal na araw, ngunit hindi din niya aakalain na ito din pala ang huling araw na makikita pa niya ang lolo Robert. Sa sumunod na buwan, April 2016, ay kinumusta namang muli ni Tonya ang kanyang ama. Alam niyang may life savings ang kanyang papa Robert, kaya pinayuhan niya itong ipasok ang savings nito sa bangko. Dahil nag-aalala siya na baka isang araw ay pasukin ang kanyang ama ng mga magnanakaw. Nag-iisa pa naman ito sa bahay sa Adelaide. Sa pag-uusap nila ay nagulat na lang si Tonya nang sinabi ng ama niyang si Robert na may naitago na itong mahigit $100,000 na cash na nasa bahay niya. Kaya pinilit pa niya ito na ibangko na lang ang savings kaysa mapahamak pa ang buhay niya sa mga posibleng magnanakaw. Sa huli, hindi pa rin nakumbinsi ni Tonya ang ama dahil sa wala itong tiwala sa mga bangko, katulad na lang sa ibang matatanda. Dahil sa kapanahunan nila noon, ay uso ang mga nalugi at nagsara ng mga bangko, kaya wala nang tiwala pa si Robert at pinili na lang nitong itago sa bahay ang kanyang savings. Ang hindi alam ni Tonya, ay narinig pala ni Britney ang naging pag-uusap nila ng ama. Ang kinatatakutan niya na posibleng magnanakaw sa ama ay magmumula lang pala sa pamilya nila, na walang iba kundi ang anak niyang si Britney. Matapos itong marinig ni Britney, ay bumalik na ito sa apartment nila ng kaibigan niyang si Shelby Holmes at ibinalita dito ang kanyang nalalaman. At sinabi niya sa kaibigan na gusto niyang makuha ang pera at pwede na daw silang hindi magtrabaho kung makukuha nila ang perang iyon. Dahil sa laki rin ng pera, si Shelby ay nakumbinsi rin ito. Kaya noong katapusan, April 30, 2016, ay bumiyahe na sila mula Brisbane papuntang Adelaide. Mahigit 2,000 kilometro naman ang pagitan ng dalawang nasabing lugar at inabot sila ng 22 oras sa pagbiyahe gamit ang kotse ni Shelby. May 1 ay narating na nila ang Adelaide. Nagrenta naman sila ng kwarto sa isang hotel. At unang pinapunta ni Britney si Shelby sa bahay ng kanyang lolo Robert para magmasid. Kaya kinabukasan, gabi ng May 2 ay ginawa na nila ang plano at doon sila dumaan sa bakod ng likod bahay. Ngunit ang dalawa ay madali namang napansin ng aso ng kapitbahay ni Robert at wala itong tigil na nagtatahol sa kanila. Sa takot ng dalawa na mahuli, ay bumalik silang muli sa kotse ni Shelby. Sa pagkakataong ito ay bigo sila sa plano at muli silang bumiyahi pabalik sa Brisbane. Ngunit sa mga buwan na lumipas, ay hindi na nagkakaintindihan pa sina Shelby at Britney. Kaya si Britney ay umalis na din sa apartment ni Shelby. Lumipat naman siya sa apartment ng isa pang kaibigan na si Bernadette Burns.
Pagdating ng buwan ng Agosto ay may balak pa rin siya na nakawin ang pera ng lolo niya. Kaya sa pagkakataong ito ay si Bernadette Burns naman ang kanyang kasabwat. At sa August 5 ay isinagawa na nila ang plano. Nagpaiwan naman si Bernadette sa loob ng kanyang kotse. Nang kumatok na si Brittany sa bahay ng kanyang lolo, ay may dala din siyang pares ng guwantes at kutsilyo na kanyang tinago. Laking gulat naman ni Robert nang sa wakas ay dinalaw na siya ng apo niyang si Brittany. Hindi niya maipaliwanag ang tuwa nang makita niya ito dahil ilang buwan na din niya itong hindi nakikita o nakausap man lang sa telepono. Sa tuwa ni Robert ay ipinagluto pa niya si Brittany ng agahan. Pagkatapos ay nag-usap naman sila. Binuksan naman ni Robert ang laptop niya at madamdaming ipinakita kay Brittany ang mga family photos nila noon. Mga larawan noong mga bata pa sila ni Ryan at mga larawan din ng kanilang nana Joyce. Sa puntong ito ay nagbago na ang isip ni Brittany at nag-text siya kay Bernadette na nasa kotse nito na ayaw na niyang ituloy ang plano. Ngunit nag-reply si Bernadette sa kanya na maging matibay siya dahil malayo pa daw ang kanilang nilakbay para lang sa planong ito. Mga ilang minuto ang lumipas ay nagpaalam na si Brittany sa kanyang lolo. Alam ni Robert na matagal na naman niyang makita si Brittany kaya inihatid niya ito sa pinto. Pero bago pa lang mabuksan ni Robert ang pinto ay kinuha na ni Brittany ang nakatagong kutsilyo at ginamit niya ito sa nakatalikod niyang lolo. Una itong nagtamo ng sugat sa leeg. Sa gulat ni Robert ay napaharap na lang siya sa apo at tanging ang lumabas na lang sa kanyang bibig ay ang tanong kung bakit. Hindi pa nakontento si Brittany. Inulit na naman niya ito sa dibdib ng kanyang lolo. Kaya umabot ng 4 ang bilang ng natamo ni Robert mula sa patalim. Kahit tumatagos na ang dugo, ay nagawa pang pumunta ni Robert sa kusina at tanging band-aid na lang ang kanyang nakuha at patisod itong umupo sa silya. Nagawa pang tumulong ni Brittany na maglagay ng band-aid sa leeg ng kanyang lolo kahit alam niyang hindi ito makakatulong. Binigyan pa niya ito ng basahan para ipampahid sa sugat. Kahit may oras pa para tumawag ng medics, ay hindi ito ginawa ni Brittany. Hinayaan niya lang na maubusan na ng dugo ang kanyang lolo, hanggang sa ito ay pumanaw. Pagkatapos nito, ay ipinaalam na niya kay Bernadette na nagawa na niya ang plano. Kaya nang pumasok si Bernadette sa bahay, ay hinanap na nila ang nakatagong savings ng kanyang lolo. Ang pagkakaalam ni Brittany ay doon nakatago ang savings sa shed. Ngunit nabigo ang dalawa nang hindi nila mahanap ang hidden drawer ng pera. Kaya umalis na lang sila na dala ang $1,000 na kinuha lang nila sa wallet ni Robert, mga collectible coins at 2 digital cameras. 3 araw ang lumipas, August 8, 2016, ay napansin naman ng mga kapitbahay na ang mga dineliver na mga dyaryo ay nakatambak na lang sa labas. Nagtaka sila kung bakit hindi man lang ito kinukuha ni Robert. Kaya minabuti nilang puntahan ito at nakita na lang nila na ang 81 taong gulang na kapitbahay ay nakayuko na lang sa silya na wala ng buhay at may nakadikit lang na simpleng band-aid sa leeg. Nang malaman ito ni Tonya mula sa mga pulis, ay agad naman silang bumiyahe ng mga anak niya na sina Ryan pati na si Brittany papuntang Adelaide. Sinamahan na rin sila ng mga pulis sa loob ng bahay ni Robert. Ang una namang napansin ng mga pulis ay ang birthday letter na nasa mesa. Sinulat pala ito ni Robert para kay Ryan dahil nalalapit na rin ang birthday nito. Naisulat ito ni Robert bago siya pinasok ng mga magnanakaw. Maliban dito ay nakita pa nila ang nakabukas na laptop ni Robert na may mga family photos nila. Nang makita ito ni Brittany ay nagkunwari lang siyang walang alam at humagulgol para kunwari ay nagluluksa siya. Sa patuloy na pag-iimbestiga ay natagpuan naman ng mga pulis ang nakatagong savings ni Robert. Sa shed ay may nakatago palang $98,000 at sa loob naman ng bahay ay may $30,000. Kaya $128,000 pala ang kabuuang savings ni Robert. Kahit mismo si Ryan ay alam din pala kung saan nakatago ang savings ng lolo niya. Pero hindi siya sakim katulad ng kapatid niya si Brittany. 3 linggo ang lumipas, August 26, 2016, ay nagulat na lang sina Tonya at Ryan nang dinakip ng mga pulis si Brittany at ang isa pang babaeng nagngangalang Bernadette Burns na hindi nila kilala.
Nakatanggap pala ng anonymous tip ang mga pulis. Ayon ng taong ito, ay mismong si Bernadette Burns ay umamin sa kanya sa ginawang krimen nila ni Brittany. Maliban kay Brittany at Bernadette, ay dinakip din si Shelby Holmes. Kung naalala nyo, si Shelby ang unang kasabwat ni Brittany, kung saan naging palpak ang plano nila noong May 2016. Sa unang paglilitis, ay nag-plead naman si Brittany na guilty nga siya sa sinapit ng kanyang lolo Robert. Ayon pa niya, ay na-motivate siya sa palabas na American Horror Story at sa malaking savings din ng kanyang lolo. Ayon din ni Supreme Justice Nicholson, ang pangunahing nakapagpa-impluensya kay Brittany ay ang paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot at interes sa mga karahasan. Sa katapusan naman ng paglilitis, August 2017, si Shelby Holmes ay binigyan lang ng suspended sentence na 17 buwan sa kasong serious criminal trespassing. Dahil wala din siya sa araw ng krimen, ang kanyang party lang ay noong sumama siya sa field attempt robbery nila ni Brittany noong May 2, 2016. Si Bernadette Burns ay sinentensyahan naman ng 13.5 taon na may non-parole period. Si Brittany Dwyer naman ay sinentensyahan ng 20.5 taon na may non-parole period rin. Dinagdagan pa ito ng 6 na buwan para sa kasong home invasion. Sa panahon ng krimen, si Brittany Dwyer ay 19 na taong gulang lamang at 81 taong gulang naman ang kanyang lolo Robert. At dito po nagtatapos ang kwento ng sinapit ni Robert Whitwell sa kamay ng pinakamamahal niyang apo na si Brittany Dwyer. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nanood at nakinig. Maging man sa mga commenters na sina Cheche Gentels, Cathe Perez Witopia, Antonia Picolados, Lady Isa, Contrabida at Cecilia Agnes. Maraming salamat po sa inyong lahat.